Pirmahan mo na ito. Don't make it harder for yourself, Trina. Wala ka ng silbi sa pamilyang ito dahil hindi mo man lang nagawang protektahan ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Salvador. Ang mga salitang yon ni Doña Milagros ay tumatama sa pandinig ni Trina na tila mga talim ng yelo, tuyot at walang bahid ng habag. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng silid ng ospital, suot ang isang mamahaling pulang terno na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw. Handang-handa para sa marangyang handaan ng medianoche. Ang bango ng kanyang hiling na pabango ay pilit na nilulunod ang masangsang na amoy ng gamot at ang malansang bakas ng kamatayan na nananatili sa loob ng silid. Nakahiga si Trina, tila isang rebultong nawalan ng hininga. Ang kanyang katawan ay binalot ng matinding pamanhid, isang uri ng lamig na gumagapang mula sa kanyang mga talampakan hanggang sa kanyang likuran, kung saan ang hapdi ng operasyon ay tila isang apoy na dahan-dahang tumutupok sa kanyang huling lakas. Ang kanyang mga payat na daliri ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na bagay. Isang pares ng puting guwantes na yari sa lana, na maingat niyang niniting sa gitna ng mga gabing puyat siya sa pag-ayos ng mga dokumentong legal para iligtas ang kumpanya ni Sebastian mula sa pagkalugi. Ang maliit na guwantes na yon, na dapat sana ay magbibigay init sa kanyang anak, ay may bahid na ngayon ng dilaw na gamot, isang simbolo ng kanyang pag-ibig na nyurakan sa gitna ng kawalan. Tumingin siya kay Sebastian. Nakatayo ang kanyang asawa sa tapat ng bintana, nakatalikod at pinagmamasdan ang naglalakihang mga paputok na nagbibigay kulay sa madilim na langit ng Maynila. Ang bawat pagsabog ng liwanag sa labas ay kabaligtaran ng kadilimang onat unting lumalamon sa puso ni Trina. Baste, kahit man lang sa huling pagkakataon, tingnan mo ako. Pakiusap ni Trina sa tinig na tila ba hininga na lamang ng isang naghihingalo. Our baby is gone. Kailangan kita ngayon. Hindi man lang kumibo si Sebastian. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa bulsa ng kanyang suot na tuxedo. Matigas at tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang pagsusumamo. Sabi ni Mama, maybe it's for the best, Trina. Focus muna tayo sa kumpanya. I need a wife who can stand by me, not someone who's broken. You're a lawyer. You know how things work. Business is business, and this marriage is no longer productive. Sa labas, ang malakas na pagyanig ng hangin dahil sa mga paputok ay tila nanunuya sa kanyang pighati. Ang bawat liwanag na sumasabog sa langit ay tila bawat taon ng kanyang sakripisyo na naglalaho na parang usok. Ang kanyang pagtitiyaga sa pagbuo ng estratehiya para sa pamilyang Salvador. Ang kanyang paglunok sa lahat ng pang-aalipusta ng kanyang biyenan para lamang sa katahimikan. Lahat ng yon ay nauwi sa isang pirasong papel na inilapag sa kanyang tiyan, kung saan kamakailan lamang ay naramdaman niya ang tibok ng isang buhay. Lumapit si Doña Milagros. Ang tunog ng kanyang matutulis na sapatos sa sahig ay tila bawat tibok ng orasan patungo sa paghuhukom. Gamit ang kanyang kamay na puno ng mamahaling hiyas, marahas niyang tinabig ang niniting na guwantes mula sa kamay ni Trina. Nahulog ito sa malamig na sahig, nadumihan ng talsik ng swero at walang kaabog-abog na tinapakan ng kanyang pulang sapatos. Huwag kang mag-inarte, Trina. You failed us, a woman. Ang tunay na babae, ang halaga, ay nasa anak na lalaki. Pero ikaw, you're empty. Wala kang silbi. Piramahan mo na yan para hindi ka na makaabala sa New Year celebration namin. Isang matinding bugso ng hiya ang dumaan sa buong pagkatao ni Trina. Ang kahihiyang ito ay hindi dahil sa siya ay nagkamali, kundi dahil sa labis niyang pagmamahal sa mga taong turing sa kanya ay isang kasangkapan lamang na itatapon kapag sira na. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo, hindi dahil sa uhaw, kundi dahil sa pait ng katotohanang ang kanyang katalinuhan at pagkatao ay binaliwala dahil lamang sa isang tungkuling biolohikal.
Ganito na lang ba ang halaga ko? Ang bawat puyat, ang bawat pirma ko sa mga loan guarantee para sa inyo, ganito nyo lang ibabalik. Hindi umiyak si Trina. Ang kanyang mga luha ay tila naging yelo sa kanyang mga mata. Nagbibigay ng isang kakaibang talim sa kanyang paningin. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa gintong relo ni Sebastian nang sumulyap ito sa oras. Nagmamadali ang lalaki. Nagmamadaling iwan siya sa gitna ng kanyang pagluluksa. Just sign it and the separation pay will be credited tomorrow. Sobra-sobra pa yan para sa pagod mo. Dagdag ni Sebastian nang hindi pa rin humaharap. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa loob ng silid sa kabila ng ingay ng pagdiriwang sa labas. Dahan-dahang ginalaw ni Trina ang kanyang kamay, hindi para abutin ang panulat, kundi para damhin ang huling tira ng init sa kanyang katawan. Ang pamanhid ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong galit. Tama kayo. Simula ni Trina, ang kanyang boses ay hindi nabasag kundi kasing talim na ng isang scalpel. A contract is void if the consideration is gone. Pero Sebastian, bago mo ako palayasin, sigurado ka bang nabasa mo lahat ng board resolutions na pinapirmahan ko sa inyo nung nakaraang buwan? Bahagyang natigilan si Sebastian, ngunit mabilis na humalakhak ng mapait si Doña Milagros. Trying to be smart again. Wala ka ng baraha, Trina. You're just a broken woman in a hospital bed. Sign the papers now! Tumingin si Trina ng diretso sa mga mata ng matanda. Isang tingin na walang takot. Walang pag-aalinlangan. Ang bawat putok ng paputok sa labas ay tila hudyat na ng pagsisimula ng kanyang sariling digmaan. Sa ilalim ng kanyang kama, ang kanyang cellphone ay dahan-dahang umilaw, nagpapakita ng isang kumpirmasyon mula sa Securities and Exchange Commission. 10, 9, 8. Ang kanyang daliri ay bumitiw na sa alaala ng guwantes na lana. Hindi na niya kailangan ng init ng Ang apoy ng paghihiganti ay sapat na para painitin ang kanyang nanlalamig na dugo. Isa, kasabay ng pagtunog ng kampana para sa 12:00 ng madaling araw. Hindi ang kanyang pirma ang ibinigay ni Trina, kundi ang simula ng pagguho ng kahariang Salvador na kanyang binuo at kanya ring wawakasan. Ang katahimikan sa loob ng silid matapos lumabas ni na Sebastian at Doña Milagros ay tila isang mabigat na kumot na may amoy ng kamatayan at pag-iisa. Tanging ang mahinang daloy ng likido sa swero ang nagpapaalala kay Trina na tumitibok pa ang kanyang puso, kahit na ang bawat pintig nito ay tila isang hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Sa labas ng bintana, ang usok mula sa mga paputok ay dahan-dahang humahalimuyak sa hangin, malayo sa kinang ng mga bituin, tila mga pangarap na naging abo na lamang. Tinitigan ni Trina ang kanyang mga kuko. Sa ilalim ng mga ito, tila nararamdaman pa niya ang amoy ng bawang at sibuyas na nanahan doon nitong huling 5 taon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Siya, si Attorney Trinidad Abad, ang babaeng nakapagtapos ng may parangal at kinatatakutan sa mundo ng corporate finance, ay naging isang hamak na utusan sa sarili niyang pamamahay. Naalala niya ang boses ni Doña Milagros na tila latigo kung gumuhit sa kanyang pagkatao. Trina, galingan mo ang pagluluto ng kare-kare para sa mga business partners ni Sebastian. Be a good wife. Isipin mo na lang na ito ang pambayad mo sa utang na loob dahil tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit wala kang dalang dote. Utang na loob. Ang 2 salitang yon ang naging tanikala ni Trina. Sa loob ng 5 taon, habang ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng maruming kusina, ang kanyang utak ay abala sa paggawa ng mga estratehiya para isalba ang Salvador Group of Companies mula sa bangkarote. Siya ang utak sa likod ng bawat matagumpay na merger. Siya ang boses na nagdidikta kay Sebastian kung anong dokumento ang dapat pirmahan sa ilalim ng mesa. Ngunit ang tanging nakukuha niya ay ang tira-tirang pagmamahal at ang walang katapusang pang-aalipusta. Pumikit siya
at pilit na kinalimutan ng hapdi ng kanyang katawan. Ngunit sa kanyang pagpikit, ang nakikita niya ay ang mukha ni Clarice Velasco, ang babaeng ipinalit sa kanya. Ang amoy ng mamahaling French perfume ni Clarice ay tila nanunuot sa kanyang alaala. Isang matamis, ngunit nakakalason na halimuyak na sumasagisag sa lahat ng bagay na wala kay Trina. Yaman, basbas ng biyenan, at ang kakayahang magbunga ng isang lalaking tagapagmana. Naalala ni Trina ang huling gabi bago siya dinala sa ospital. Nakita niya si Clarice sa kanilang sala. Nakaupo sa paborito niyang silya, suot ang isang kulay rosas na sutlang damit na tila isang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng kanyang kalungkutan. "Oh, Trina, you're here na pala," sabi ni Clarice sa isang tonong puno ng pekeng pag-aalala. "Don't worry too much about the office. Sebastian and I can handle it. Why don't you just rest and pray na hindi ka na naman makunan? Sayang naman ang effort ni Baste if laging failed project ang lumalabas sa'yo." Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang karayom na itinutusok sa kanyang puso. Habang si Sebastian ay nakatayo lamang sa tabi nito, hindi man lang magawang ipagtanggol ang asawang halos mamatay na sa pagtatrabaho para sa kanilang kinabukasan. Doon niya na-realize na ang kanyang pagsisikap ay tila isang basong puno ng butas. Kahit gaano karami ang ibuhos niyang pag-ibig at sakripisyo, hinding-hindi ito mapupuno dahil ang mismong sisidlan ay sira na. Dahan-dahang iniangat ni Trina ang kanyang kamay at kinapa ang maliit na cabinet sa tabi ng kanyang kama. Sa loob nito, sa ilalim ng kanyang mga gamot, ay may isang lumang folder na itinago niya bago pa man siya dalhin sa operating room. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa magaspang na papel. Ito ang kanyang alas. Ito ang katotohanang itinago niya sa pamilyang Salvador, na ang lahat ng mga ari-arian, ang mga lupain sa Makati, at ang mismong gusali kung saan nakatayo ang kanilang kumpanya, ay nakapangalan sa kanya bilang security guarantor. Isang malamig na hanging pumasok mula sa siwang ng bintana ang nagpataas ng balahibo ni Trina. Hindi ito dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang katotohanang biglang sumampal sa kanya. Sa gitna ng kanyang pagluluksa sa nawalang anak, napagtanto niya na ang pamilyang ito ay hindi lamang siya ninakawan ng karapatang maging ina. Ninakawan din siya ng dangal sa loob ng 5 taon. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Hindi ito si Sebastian, hindi rin ang doktor. Isang nurse ang pumasok, ang muka ay balisa, at tila may gustong sabihin ngunit nag-aalangan. "Attorney Trina." Bulong ng nurse, si Aling Sabel, ang matagal nang kakilala ng kanyang pamilya. "May kailangan po kayong malaman tungkol sa nangyari sa inyo noong gabi ng medianoche. Hindi lang po ito basta aksidente." Nanigas ang buong katawan ni Trina. Ang pamanhid na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang mabilis na daloy ng kuryente sa kanyang mga ugat. Tinitigan niya si Aling Sabel, at sa mga mata ng matanda, nakita niya ang isang lihim na sapat na para sunugin ang buong kaharian ng mga Salvador. "Ano ang ibig mong sabihin, Aling Sabel?" tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang bulong mula sa kailaliman ng lupa. "Nakita ko po si Clarice sa kusina niyo bago kayo himatayin, attorney. May inilagay siya sa inuming ibinigay sa inyo ni Doña Milagros." Ang mundo ni Trina ay tila huminto sa pag-ikot. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsimulang magtagpi-tagpi. Ang pagkawala ng kanyang anak, ang mabilis na paghahain ng divorce papers, ang pagpasok ni Clarice sa kanyang buhay. Lahat ng ito ay hindi bunga ng tadhana, kundi isang masamang balangkas ng pagtataksil. Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib, ngunit hindi ito buntong hininga ng pagsuko. Ito ang huling hininga ng martir na si Trina. Naramdaman niya ang isang matinding gigil na kumukulo sa kanyang sikmura, isang galit na hindi na kayang pawin ng luha. Tumingin siya sa bintana, kung saan ang madilim na langit ay unti-unting naglalaho para sa pagdating ng bukang liwayway. "Huwag kayong mag-alala, Aling Sabel," wika ni Trina
Ang kanyang mga mata ay nagniningningang na tila mga baga sa gitna ng kadiliman. Sisiguraduhin kong sa susunod na putok ng paputok, sila naman ang mawawalan ng hininga. Ngunit ang kanyang banta ay naputol nang muling mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang litrato ang ipinadala sa kanya mula sa isang hindi kilalang numero. Ang litrato ay nagpapakita kay Clarice na masayang namimili ng mga gamit para sa nursery room sa loob mismo ng bahay ni Trina, habang ang kanyang mga gamit ay nakatambak na sa labas sa loob ng mga itim na plastic bag. Ngunit may isang detalye sa litrato na nagpatigil sa paghinga ni Trina. Ang suot ni Clarice ay ang mismong locket na huling alaala ni Trina mula sa kanyang yumaong ina. Isang locket na sinabi ni Sebastian na nawala raw noong naglilinis sila ng bahay. Ang pagnanakaw ay nagsimula na at hindi lamang ito tungkol sa kumpanya. Ito ay tungkol sa kanyang buong pagkatao. Ang bango ng lavender at vanilla ay biglang pumasok sa silid, isang amoy na sumisimbolo sa karangyaan at kawalang bahala, na tila isang laso na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng ospital. Sa gitna ng katahimikan ni Trina, ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay tila isang sampal sa kanyang nagluluksang puso. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ang pumasok. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa, isang yabag na tila nanggigising sa mga natutulog na sugat ni Trina. Si Clarice Velasco ay nakatayo sa paanan ng kanyang kama, suot ang isang puting damit na tila isang anghel, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay mas matalim pa sa anumang patalim. Sa kanyang leeg, kumikinang ang gintong locket, ang huling alaala ni Trina mula sa kanyang ina, na tila isang tropeyong ipinagmamalaki sa gitna ng digmaan. "Oh, Trina, you look so pale. Nakakaawa ka naman. Tila ba tuyot na ang iyong katawan?" Simula ni Clarice, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng pag-aalala na may halong pambubuska. "I heard about the baby. I mean, the accident. Sayang talaga, no? All that effort for nothing." Nanatiling tahimik si Trina, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa locket na nasa leeg ni Clarice. Naramdaman niya ang isang matinding bugso ng hiya, hindi dahil sa siya ay talunan, kundi dahil ang isang estranghero ay may lakas ng loob na pumasok sa kanyang pinakamahinang sandali para lamang ipakita ang kanyang paghahari. "Why are you here, Clarice? To gloat? O para tingnan kung patay na ako?" Ang boses ni Trina ay malamig, walang emosyon, tila isang hangin na nagmumula sa isang libingan. Tumawa si Clarice, isang tunog na tila mga kristal na nagbabasagan sa sahig. Lumapit siya at hinawakan ang malamig na rehas ng kama ni Trina. Ang kanyang mga kuko ay maayos na nakamanicure, kulay rosas at makintab, kabaligtaran ng mga kamay ni Trina na may mga bakas pa ng mga tusok ng karayom. "Actually, I'm here to give you a piece of good news, para naman gumaan ang pakiramdam mo," bulong ni Clarice habang dahan-dahang hinahaplos ang sarili niyang tiyan. "Sebastian and I just had the checkup earlier. It's a boy, Trina. Isang matikas na lalaki. The heir that the Salvador family has been praying for. Imagine, what you couldn't do in 5 years, I did in just a few months." Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang malakas na hampas sa sikmura ni Trina. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang sariling anak ay muling bumangon, mas matindi, mas nakakapanghina. Ang kabalintunaan ng buhay ay tila isang malupit na biro. Habang siya ay nakahiga sa gitna ng dugo at pait, ang babaeng sumira sa kanyang tahanan ay nagdadalang tao ng buhay na inaasam-asam ng kanyang asawa. "You should be happy for Sebastian, right? After all, you love him so much na handa mong ubusin ang sarili mo para sa kumpanya niya." Patuloy ni Clarice, ang kanyang ngiti ay mas lalong lumawak. "But don't worry, Trina. I'll take care of the house. In fact, I already started redecorating. I think your old law books would look better in the trash bin than in the library. Masyadong masikip eh." Tinitigan ni Trina ang locket sa leeg ni Clarice.
that locket? It's mine. It was my mother's. Ibigay mo sa akin yan. Hinawakan ni Clarice ang locket at tila ba tinitingnan ito ng may pangungutya. This? Oh, Sebastian gave this to me. Sabi niya, it's just a cheap piece of jewelry na nakita niya sa drawer. Bagay naman sa akin, di ba? It matches my skin tone better than yours. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Trina ay tila naputol. Ngunit sa halip na sumigaw o magwala, ang kanyang katawan ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na dumarating bago ang isang malakas na unos. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumuyom sa ilalim ng kumot. Get out, Clarice! Wika ni Trina. Ang kanyang tinig ay hindi na bulong, kundi isang utos na puno ng kapangyarihan. Get out before I forget that I'm a lawyer and remember that I'm a woman who has nothing left to lose. Napawi ang nangiti ni Clarice. Tila ba tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa. Inayos niya ang kanyang damit at tinalikuran si Trina. Ngunit bago siya lumabas, nag-iwan siya ng isang huling salita na tila isang lason. Bitter looks good on you, Trina. But don't stay here too long. Ang bill sa ospital? Sebastian won't pay for it anymore. Good luck on being alone. Nang sumara ang pinto, ang silid ay muling binalot ng kadiliman. Ngunit bago pa man makahinga ng malalim si Trina, muling pumasok si Aling Sabel. Ang kanyang mukha ay mas maputla pa kaysa kanina. Ang matandang nurse ay may dalang isang medical report na tila ba nanginginig sa kanyang mga kamay. Attorney, kailangan niyo pong makita ito. Bulong ni Aling Sabel. Hindi lang po basta pampalaglag ang nakita sa system niyo. Ang gamot na ibinigay nila. It was meant to make you permanently infertile. Gusto nilang siguraduhin na hindi na kayo kailanman magkakaroon ng anak para wala nang hahadlang sa tagapagmana ni Clarice. Ang bawat salita ni Aling Sabel ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Trina. Hindi lamang nila pinatay ang kanyang anak. Hindi lamang nila ninakaw ang kanyang dangal. Ninakaw din nila ang kanyang kakayahang maging ina sa hinaharap. Isang matinding bugso ng gigil ang lumabas sa lalamunan ni Trina. Hindi isang sigaw, kundi isang ungol ng isang sugatang leon na handa ng pumatay. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kisame at doon, sa gitna ng kanyang kawalan, ay nabuo ang isang sumpa. Ang gabi ng bagong taon ay hindi naging hudyat ng bagong simula para sa pamilyang Salvador. Ito ang naging gabi ng kanilang paghatol. Sabel, wika ni Trina, ang kanyang boses ay tila kasing tigas ng bakal. Ilabas mo ang record na yan at tawagan mo si Attorney Laksamana. Sabihin mo sa kanya, ang leon ay gising na. Ang ulan sa Maynila ng gabing iyon ay tila mga luhang nagmumula sa nagngangalit na langit. Malamig at walang hinto ang paghampas sa lupang uhaw sa katarungan. Lumabas si Trina sa ospital na ang tanging suot ay isang manipis na jacket sa ibabaw ng kanyang hapong-hapong katawan. Ang bawat hakbang niya sa basang semento ay tila isang pagsubok sa kanyang natitirang lakas, ngunit ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ang nagsisilbing mitya upang hindi siya tuluyang mabuwal. Sumakay siya sa isang lumang taxi. Ang amoy ng luma at basang upuan ay lalong nagpatingkad sa kanyang nararamdamang pangungulila. Pagdating sa tarangkahan ng mansyon ng mga Salvador, ang naglalakihang bakal na pinto na dati ay malugod siyang tinatanggap ay nanatiling nakasara. Ang gwardyang dati ay yumuyukod sa kanya ay tumingin sa kanya nang may halong awa at pangungutya. Ma'am Trina, sorry po. Utos po ni Doña Milagros na huwag na kayong papasukin. Ipinatapon na rin po ang mga gamit niyo sa likod. Wika ng gwardiya habang iniiwas ang kanyang tingin. Isang matinding bugso ng hiya ang muling bumalot kay Trina. Nakatayo siya sa gitna ng ulan, basang-basa, habang sa loob ng mansyon ay tanaw niya ang mainit na liwanag ng mga chandelier. Maririnig ang mahinang himig ng musika at ang tawanan nina Clarice at Doña Milagros
na tila ba nagdiriwang sa kanyang tuluyang pagkawala. Ang bango ng nilulutong lechon at mararangyang pagkain ay humahalo sa amoy ng basang lupa, isang malupit na paalala na siya ay isa na lamang estranghero sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahang itinaas ni Trina ang kanyang kamay. Tinitigan niya ang kanyang singsing sa kasal, ang gintong sumpa na nagtali sa kanya sa isang pamilyang walang puso. Ang singsing na ito, ang saksi sa lahat ng gabi ng kanyang pag-iyak at lahat ng araw ng kanyang pagtatrabaho nang walang bayad. Sa isang mabilis na galaw, hinubad niya ito. Ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang daliri. Sa loob ng 5 taon ay biglang naglaho. Ngunit ang kapalit nito ay ang hapdi ng katotohanang ang lahat ay nauwi sa wala. Eksaktong lumabas ang sasakyan ni Sebastian mula sa garahe. Huminto ang itim na SUV sa tapat ng gate. Bumaba ang bintana at sumilip ang mukha ni Sebastian. Walang kahit anong emosyon. Tila ba tinitingnan lamang ang isang basang pusa sa gilid ng daan. "Trina, what are you doing here? I told you, it's over. Just take the check and leave," sabi ni Sebastian. Ang kanyang boses ay tila isang utos na walang puwang para sa paliwanag. Hindi kumibo si Trina. Binitawan niya ang singsing. Ang gintong alahas ay nahulog sa maputik na tubig sa paanan ng sasakyan. Nang muling umandar ang SUV ni Sebastian, naramdaman ni Trina ang bahagyang pagyanig ng lupa nang dumaan ang gulong nito sa ibabaw ng singsing. Ang simbolo ng kanilang sumpa ay tuluyan ng bumaon sa putik, nayupi at nawalan ng kinang. Huling-huli sa kanyang paningin, bago ito tuluyang matakpan ng dumi. Mula sa madilim na sulok ng kalsada, isang figura ang lumabas habang may hawak na payong. Si Attorney Teodoro Lacsamana, ang kanyang dating guro at tanging sandigan, ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bitbit ang isang makapal na folder na nakabalot sa plastik upang hindi mabasa ng ulan. "Teddy!" Bulong ni Trina, ang kanyang tinig ay halos malunod sa ingay ng ulan. "Attorney Trina, everything is ready. The freeze order, the injunction and the audit request. You just need to sign these." Wika ni Teddy, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. "Are you sure about this? Once you sign, there's no turning back. This will paralyze the Salvador Group by tomorrow morning." Kinuha ni Trina ang panulat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang lamig ng ulan ay tila nagpatigas sa kanyang kalooban. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng sementadong bakod ng mansyon. Hindi ang divorce papers ang kanyang pinirmahan. Ang kanyang lagda ay mabilis at matalas. Tila isang hiwa ng espada sa gitna ng kadiliman. Sa bawat kurit ng tinta sa papel, nararamdaman ni Trina ang pagbabalik ng kanyang kapangyarihan. Ang bawat dokumento ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang pawis, ang kanyang talino, at ang katarungan para sa kanyang nawalang anak. "Teddy, I'm not just divorcing Sebastian," wika ni Trina habang ibinibigay ang folder sa matandang abogado. "I'm dismantling the empire I built for them. If they want a war, I'll give them a massacre they'll never forget." Tumingin siya sa bintana ng mansyon kung saan nakatayo si Doña Milagros, nakatanaw sa kanya ng may mapang-aping ngiti. Ngunit ang hindi alam ng matanda, ang pirma ni Trina ay hindi tanda ng pagsuko. Ito ang mitya na magpapasabog sa pundasyon ng kanilang marangyang buhay. Nang tumalikod si Trina, iniwan niya ang kanyang lumang buhay sa ilalim ng ulan. Ang tanging dala niya ay ang isang lihim na hindi pa alam ng mga Salvador. Ang kumpanyang pinagmamalaki nila ay nakatayo sa isang lupang hindi na sa kanila simula sa gabing ito. Ang maliit na apartment sa liblib na bahagi ng Sampaloc ay puno ng amoy ng luma at alikabok. Isang mundong malayo sa marangyang bango ng mga bulaklak sa mansyon ng mga Salvador. Sa gitna ng madilim na silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang malamig na asul na ilaw mula sa screen ng laptop ni Trina. Ang mahinang huni ng lumang electric fan sa sulok
ay tila isang kumpas ng oras na dahan-dahang bumibilang sa nalalabing sandali ng katahimikan bago ang unos. Dahan-dahang inilapag ni Aling Sabel ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa tabi ni Trina. Ang usok nito ay may dalang amoy ng luya at patis. Isang simpleng pagkain na tila ba isang yakap ng isang ina sa gitna ng ginaw. Kain ka muna, attorney. Baka manghina ang katawan mo. Hindi pa magaling ang iyong mga sugat. Bulong ni Aling Sabel. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pagkalinga. Isang bagay na hindi kailanman naramdaman ni Trina mula kay Doña Milagros. Hinawakan ni Trina ang mainit na mangkok. Ang init nito ay dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga palad. Tila ba nanggigising sa kanyang mga ugat na binalot ng pamanhid. Sa unang subo, ang pait ng luya ay humalo sa alat ng kanyang sariling luha, na sa wakas ay pinayagan niyang pumatak. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng pagpapaalam sa babaeng naging biktima sa loob ng 5 taon. Salamat, Aling Sabel. This tastes better than any steak I had in that mansion. Wika ni Trina. Ang kanyang boses ay may halong pait at determinasyon. Ibinaling niya ang kanyang paningin sa mga dokumentong legal na nakabukas sa kanyang screen, habang tinitingnan niya ang mga loan guarantees at corporate restructuring papers. Lalong nagiging malinaw ang katotohanan. Siya ang tumayo bilang personal guarantor sa bawat sentimong inutang ng Salvador Group noong panahong malapit na silang mabaon sa utang. Sa ilalim ng batas, siya ang may hawak ng leeg ng bawat stockholder. Ang pangalang Trinidad Abad Salvador ay hindi lamang pirma ng isang asawa. Ito ang pundasyon ng buong kumpanya. Naalala niya ang mga gabing pilit siyang pinapapirma ni Sebastian ng mga papeles habang siya ay pagod na pagod mula sa gawaing bahay. Just sign this, Trina. It's for our future, for our child. Sabi ni Sebastian noon habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwari. Ngunit ang bawat pirma niya ay tila naging mga pako na bumaon sa kanyang sariling krus. Sabel, tungkol doon sa gamot na nakita mo. Simula ni Trina, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa monitor. How long has it been going on? Yumuko si Aling Sabel, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Simula pa noong unang taon niyo, attorney. Doña Milagros has been ordering those supplements from a private clinic. Ang sabi niya, pampalakas ng matris, pero ang totoo, it's a slow-acting toxin na sumisira sa iyong fertility. Kaya pala kahit anong ingat nyo, laging nawawala ang bata. Ang bawat salita ni Aling Sabel ay tila isang malakas na dagok sa sikmura ni Trina. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang apoy. Ito ay naging isang matigas na yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang pamilyang Salvador ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang yaman. Nagnakaw sila ng kanyang pagkakataong maging isang ina. Pinatay nila ang kanyang mga anak bago pa man ang mga ito magkaroon ng pangalan. Tumayo si Trina. Ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Ang sakit sa kanyang puson ay tila naging isang paalala ng kanyang misyon. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang head ng legal department ng bangko kung saan nakalagak ang mga pangunahing pondo ng Salvador Group. This is Attorney Trinidad Abad Salvador. I am officially invoking the default clause of the personal guarantee for the 500 milyong loan of Salvador Group. Freeze all operational accounts associated with my social security and tax identification numbers. Now. Sa kabilang dako ng linya, ang gulat na boses ng bank officer ay sapat na para bigyan si Trina ng isang panandaliang ngiti ng tagumpay. Alam niya ang mangyayari. Bukas ng umaga, sa pagmulat ng mga mata ni na Sebastian at Doña Milagros, ang kanilang marangyang mundo ay maglalaho na parang bula. Dahan-dahang lumapit si Trina sa bintana ng maliit na apartment. Sa malayo, natatanaw niya ang mga ilaw ng Makati kung saan nakatayo ang kumpanyang binuo niya sa pamamagitan ng kanyang talino
at sakripisyo. Ngunit ngayon, ang mga ilaw na yon ay tila mga mata ng isang halimaw na handa niyang pasukuin. Biglang tumunog ang telepono ni Trina. Isang tawag mula kay Sebastian. Hinayaan niya itong tumunog, pinapakinggan ang bawat vibration nito na tila ba isang musika ng paghihiganti. Pagkatapos ng ilang sandali, isang mensahe ang pumasok. Trina, why are my cards being declined? Answer your phone! We are at a high-end restaurant with Clarissa's parents and the bill is 200,000 piso. Huwag mo akong ipahiya dito. Hindi sumagot si Trina. Sa halip, uminom siya ng mainit na tubig at naramdaman ang pagdaloy ng init sa kanyang lalamunan. Ang kanyang unang hakbang ay matagumpay. Ang kahihiyang nararamdaman ni Sebastian ngayon ay katiting lamang ng 5 taon ng pang-aalipusta na ibinigay nila sa kanya. Ang pagsisisi Sebastian ay hindi nagsisimula sa luha, bulong ni Trina sa kadiliman. Nagsisimula ito sa kawalan. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay panandalian lamang nang mapansin niya ang isang notification sa kanyang laptop. Isang hindi inaasahang transfer ng malaking halaga mula sa Secret Contingency Fund ng Salvador Group ang naganap bago pa man ma-freeze ang account. At ang pinagdalhan ng pera? Isang offshore account sa pangalan ni Clarice Velasco. Napakuyom ang mga palad ni Trina. Ang digmaang ito ay mas malalim pa sa inaakala niya. May iba pang kasabwat si Clarice na hindi niya inaasahan. Ang sikat ng araw sa bintana ng mansyon ng mga Salvador ay tila isang malupit na biro ng umagang iyon. Walang amoy ng masarap na almusal na sumasalubong sa ilong ni Doña Milagros. Sa halip, ang tanging nalalanghap niya ay ang alikabok ng mga lumang alaala at ang pawis ng kanyang sariling kaba. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malalim na hukay sapagkat ang mga katulong na dati ay masunurin ay nakatayo na ngayon sa sala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan at galit. Anong ibig ninyong sabihin na hindi pumasok ang mga sweldo ninyo? Ang tinig ni Doña Milagros ay pumiyok. Ang kanyang suot na sutlang robe ay tila biglang naging napakabigat at nakakasakal. Ma'am, tumawag po ang bangko. Sabi po ay frozen daw ang account na pinagmumula ng payroll namin. Kahit po ang pambili ng pagkain sa palengke, hindi gumana ang card na hawak ko. Sagot ng punong kasambahay. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng dating takot. Sa itaas, maririnig ang marahas na pagbukas ng pinto ng kwarto ni Sebastian. Bumaba siya sa hagdan na gusot ang polo at tila hindi nakatulog sa buong gabi. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kanyang cellphone na tila ba isang mainit na uling na gustong itapon. Mama, this is a nightmare. I can't access the corporate funds. Ang sabi ng bank manager, si Trina raw ang nag-trigger ng default clause sa loan guarantee. Sigaw ni Sebastian, ang kanyang mukha ay namumutla at punong-puno ng butil-butil na pawis. What did she do? Bakit may kapangyarihan siyang gawin ito? Isang matinding bugso ng gigil ang dumaan sa mukha ni Doña Milagros. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa galit. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng sofa na gawa sa mamahaling kahoy. Sa loob ng 5 taon, inisip niyang si Trina ay isang sunod-sunurang asawa lamang. Isang matalinong aso na handang kumuha ng kung anong buto ang itapon nila. Ngunit ngayon, ang asong yon ay nangangagat na at ang kagat niya ay sapat na para mabulok ang buong pundasyon ng kanilang yaman. That woman is a snake! After everything we gave her, after the roof we put over her head, ganito ang isusukli niya sa atin. Bulyaw ng matandang babae. Ang kanyang boses ay tila isang nagngangalit na kulog sa loob ng sala. Everything we gave her? Mama, let's be real for once. Bulong ni Sebastian, ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. She was the one who gave us everything. Siya ang pumirma sa mga papel na ayaw nating hawakan.
She saved this company twice using her own name and now she's taking it back. Biglang pumasok si Clarice mula sa labas. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang dating kintab ng kanyang mga mata ay napalitan ng pait at kaba. Paste! Ang mga suppliers natin nasa labas na ng office. They are demanding payments now. If we don't pay them within 24 na oras, they will file a case of estafa against the board of directors. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang sirena ng nagbabadyang sakuna. Ang bango ng lavender ni Clarice, na dati ay nakakaakit kay Sebastian, ay tila naging isang masangsang na amoy ng pagkabulok. Sa gitna ng gulo, isang mahinang tunog ng notification ang nanggaling sa cellphone ni Sebastian. Isang simpleng mensahe mula sa isang numerong hindi na niya inaasahang makikita. Huwag kang mag-alala. Sebastian, I'm giving you a chance to explain. Huling pagkakataon. Kita tayo sa boardroom ng Salvador Group alas 9 ng umaga. Don't be late. Your legacy depends on it. Naramdaman ni Sebastian ang isang matinding lamig na gumagapang mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang mga binti. Tiningnan niya ang kanyang ina, na ngayon ay tila isang lantang gulay na nakaupo sa sofa. Ang kanilang marangyang buhay, ang kanilang pangalan, at ang kanilang dangal, lahat ng ito ay nakasalalay na ngayon sa kamay ng babaeng itinapon nila sa basurahan noong gabi ng bagong taon. Magbihis ka, Mama, wika ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay tila galing sa ilalim ng lupa. We have to meet her. We have no choice. Meeting that woman in our own building? Never! Sigaw ni Doña Milagros, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang katotohanang hindi na niya kayang itanggi. Ang takot sa isang bukas na wala na silang pera. Dahan-dahang hinaplos ni Sebastian ang kanyang mukha. Naalala niya ang boses ni Trina noong gabing nasa ospital ito. Ang boses na binaliwala niya sa gitna ng ingay ng mga paputok. Ang bawat pagkakamaling ginawa niya ay tila isang malaking bato na ngayon ay dumadagan sa kanyang dibdib. Sa labas, ang tunog ng mga busina ng mga sasakyan at ang ingay ng lungsod ay tila isang musikang nanunuya sa kanilang pagbagsak. Ang bawat segundong dumadaan ay isang bawas sa kanilang oras. Nang muli silang tumingin sa labas ng bintana, nakita nila ang isang itim na kotse na dahan-dahang huminto sa tapat ng kanilang gate. Mula rito, lumabas ang isang babaeng nakasuot na itim. Ang buhok ay maayos na nakatali at ang muka ay tila isang pader na hindi na kayang tibagin ng anumang pagsusumamo. Hindi na ito ang Trina na umiiyak sa gitna ng ulan. Ito na ang Attorney Trinidad Abad na handang maningil sa bawat sentimong ninakaw sa kanyang pagkatao. Ready na ba kayo? Bulong ni Trina sa kanyang sarili habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinakamataas na palapag ng gusaling Salvador, kung saan ang lahat ng dumi ay nakatago sa ilalim ng mga makikintab na sahig. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang hindi inaasahang tawag ang pumasok sa kanyang kabilang linya. Isang boses na naging dahilan upang pansamantalang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Attorney Trina, may nakita kaming isang dokumento sa lumang safe ni Doña Milagros. Hindi lang ito tungkol sa pera. It's about your father's death. Mukhang may kinalaman sila sa aksidenteng ikinamatay niya 10 taon na ang nakakaraan. Ang mitya ng paghihiganti ay mas lalo pang nagliyab. Ang digmaang ito ay hindi na lamang tungkol sa isang serye ng mga utang. Ito ay tungkol sa isang buhay na matagal nang ninakaw sa kanya. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Salvador Group ay kasing lamig ng isang morgue, tuyot at tila walang buhay. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandeliers sa kisame ay nanunuya sa mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang yari sa mamahaling mahogany. Ang amoy ng kape at bagong lathalang mga dokumento ay humahalo sa amoy ng kaba na nagmumula sa bawat direktor na naroroon. Sa labas ng pinto, isang kaguluhan ang nagaganap.
Isang boses na pamilyar, matinis, at puno ng puot. How dare you? Do you know who I am? I am the future Mrs. Salvador. Papasukin niyo ako. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Ngunit ang dalawang gwardiyang nakatayo sa pinto ay tila mga estatwa, walang kibo at hindi natitinag. Sa kanilang mga kamay ay hawak nila ang listahan ng mga autorisadong tao sa pulong at sa kasamaang palad para kay Clarice, ang kanyang pangalan ay hindi kailanman naisama. Ang kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng mga empleyado ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mukha. Sa loob, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Trina. Suot ang isang itim na power suit na tila ba binalot siya ng isang baluti ng kapangyarihan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay may kasamang bigat ng katarungan, isang tunog na nagpatahimik sa buong silid. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Sebastian, nakita niya ang takot na pilit nitong itinatago sa likod ng isang pilit ng ngiti. Trina, let's talk about this privately. Huwag nating idaan sa ganito. We're still family, right? Bulong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay tila isang pakiusap ng isang taong nalulunod. Hindi sumagot si Trina. Sa halip lumapit siya sa dulo ng lamesa. Ang upuan na dati ay nakalaan lamang para sa chairman. Inilapag niya ang kanyang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng silid. Family? The word family died the moment you let your mother trample on my dignity while I was bleeding in that hospital bed, wika ni Trina. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Ngayon, nandito tayo para sa negosyo. Let's talk about the real estate of Salvador Group. Tumayo si Doña Milagros. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding gigil. You arrogant girl! Wala kang karapatang maupo dyan. This is our legacy. You are just a lawyer we hired by marriage. Tumingin si Trina sa matanda, isang tingin na puno ng pang-uunawa, ngunit walang habag. Actually, Doña Milagros, it's the other way around. Ang lupang kinatatayuan ng building na ito, it's part of the Abad Estate. Ang pamanang iniwan ng tatay ko na matagal nyo nang kinakamkam gamit ang mga pekeng dokumento. And the debt you've been hiding from the board? It's currently held by my private firm. In short, you don't own this building anymore. I do. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng boardroom. Ang mga mukha ng mga direktor ay napalitan ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Si Sebastian ay tila ba nawalan ng lakas, napaupo sa kanyang upuan habang tinititigan ang mga papeles na ipinamahagi ni Attorney Teddy. And one more thing, dagdag ni Trina, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Sebastian. About the heir you're so proud of, I have the medical records from the private clinic where Clarice has been going. Sebastian, the baby she's carrying, it's not yours. It's 4 weeks older than the time you started seeing her again. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay naging mas lalong nakakabingi. Ang mukha ni Sebastian ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa isang matinding pait. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay tila ba nawalan na ng boses. Ang pangarap nilang magkaroon ng tagapagmana, ang dahilan kung bakit nila itinapon si Trina, ay isa palang malaking panlilinlang. Lies! Sinungaling ka, Trina! Hiyaw ni Clarice na sa wakas ay nakapasok sa silid matapos makalusot sa mga gwardiya. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng takot. The DNA results are here, Clarice. Hindi nagsisinungaling ang siyensya, wika ni Trina habang inilalabas ang isang huling piraso ng papel. You and Doña Milagros planned this, didn't you? To replace me with someone you could control, with a child that would secure your power. But you forgot one thing. I'm a lawyer. I don't just feel, I document. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Trina ang isang matinding ginhawa sa kanyang dibdib.
Ang bawat piraso ng kanyang paghihiganti ay dahan-dahang nabubuo. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang hapdi pa rin siyang nararamdaman. Ang katotohanan na ang pamilyang minahal niya ay may kinalaman sa aksidenteng pumatay sa kanyang ama. Lumapit si Sebastian kay Trina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Trina, I didn't know. Please help me fix this. Tumingin si Trina sa lalaking minahal niya nang higit sa sarili niya. Hinawakan niya ang kanyang folder at tumalikod. Help you? You had 5 years to choose me, Sebastian. But you chose your mother's lies and a stranger's deceit. Now, it's my turn to choose myself. Nang lumabas si Trina ng boardroom, ang tunog ng kanyang mga hakbang ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng katapusan para sa mga Salvador. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kaluluwang matagal nang ibinaon sa dusa. Ang hangin sa loob ng boardroom ay tila biglang naupos, naiwan ng isang nakakasakal na bigat na tila ba ang bawat hininga ay puno ng abo. Si Sebastian ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesang mahogany ay nanginginig nang hindi mapigilan. Ang bawat salitang binitawan ni Trina ay tila mga pako na isa-isang bumaon sa kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Doña Milagros ay tila isang sugatang hayop. Ang kanyang muka ay namumutla, ang mga labi ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng mapanganib na kislap. Lies! Lahat ng ito ay gawa-gawa mo lang para sirain ang pamilya ko. Bulyaw ni Doña Milagros. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng takot na pilit itinatago ng galit. You're just bitter because you're a failure as a woman. Tumingin ng diretso si Trina sa kanyang biyenan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kahit anong bahid ng awa. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang huling dokumento mula sa kanyang folder. Isang ulat na may tatak ng isang tanyag na forensic laboratory. Ang amoy ng lumang papel at ang malamig na tinta nito ay tila nagdadala ng isang sumpa sa gitna ng silid. Failure as a woman? O failure as a victim, Milagros? Ang boses ni Trina ay kasing talim ng isang labaha. Sebastian, remember the vitamins your mother gave me every night? Ang sabi niya, it was for the baby's health. Ang sabi niya, it was a family secret for a strong heir. Napalingon si Sebastian sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at unti-unting pag-usbong ng isang kilabot na katotohanan. Trina, what are you saying? Bulong ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. It wasn't vitamins sa Sebastian. Patuloy ni Trina. Ang bawat salita ay tila isang patak ng asido. It was a mixture of methotrexate and heavy metals. Isang laso na dahan-dahang sumisira sa matris. Your mother didn't want me to have a child. She wanted me to be useless so she could replace me with someone she could fully control. Someone like Clarice, who would bring in the Velasco merger. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa boardroom. Isang katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Naramdaman ni Sebastian ang isang matinding lamig na gumagapang sa kanyang buong katawan. Tila ba ang kanyang dugo ay naging yelo. Tumingin siya kay Doña Milagros na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso sa kanya. Ang bango ng kanyang mamahaling terno ay tila napalitan ng isang masangsang na amoy ng pagkabulok. Ang amoy ng isang lihim na matagal nang itinago sa ilalim ng lupa. Mama, tell me she's lying. Tell me hindi mo pinatay ang anak ko. Sigaw ni Sebastian. Ang kanyang boses ay puno ng pait at hinagpis na tila ba ang kanyang buong mundo ay gumuhuna. Hindi makapagsalita si Doña Milagros. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin sa kanyang kasalanan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Tila ba doon niya hinahanap ang kanyang nawawalang kapangyarihan. I did it for the family, Sebastian. Para sa dangal ng mga Salvador. Hiyaw ng matanda sa wakas. Ang kanyang mukha ay puno ng isang baluktot na paninindigan.
She was too smart, too independent. Hindi siya nababagay sa atin. We needed someone we could mold. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng paggalang ni Sebastian para sa kanyang ina ay tuluyang naputol. Ang kanyang pagkatao ay tila isang basong nabasag sa libu-libong piraso. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luhang puno ng pagsisisi ay dahan-dahang dumadaloy. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok si Attorney Teddy kasama ang 3 opisyal ng pulisya. Ang tunog ng kanilang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila isang martsya ng katarungan. Ang malamig na kinang ng posas na hawak ng isa sa mga pulis ay tila sumasalamin sa mga ilaw ng chandelier. Doña Milagros Salvador, you are under arrest for attempted murder and physical injuries resulting in abortion. Wika ng pulis sa isang tonong walang emosyon. Ang ingay ng pagtutol ni Doña Milagros ay tila isang mahinang hunina lamang sa pandinig ni Trina. Habang dahan-dahang inilalabas ang matandang babae mula sa silid, nakita ni Trina si Clarice na nakatayo sa isang sulok, nanginginig sa takot. Alam na siya na ang susunod na haharap sa hatol ng batas at ng publiko. Tumingala si Trina sa kisame, hininga niya ang malalim na hangin ng silid na yon sa huling pagkakataon. Ang bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib sa loob ng 5 taon ay tila naglaho na. Pinalitan ng isang malamig, ngunit payapang pakiramdam. Lumingon siya kay Sebastian na nasa sahig pa rin, isang anino ng lalaking dati niyang minahal. Wala siyang naramdamang galit, wala ring awa. Tanging ang isang malalim na kawalan ang namamagitan sa kanila. You chose your legacy over me, Sebastian. Now, you have neither. Wika ni Trina bago siya tuluyang lumakad palabas ng silid. Nang makalabas siya sa gusali, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Ang bawat sinag nito ay tila isang haplos ng pag-asa. Ang digmaan sa loob ng boardroom ay tapos na. Ngunit ang paglalakbay ni Trina patungo sa kanyang sariling paglaya ay nagsisimula pa lamang. Ang mansyon na dati ikutan ng pagmamalaki at karangyaan ay tila naging isang malaking libingan ng mga pangarap na binuo sa itaas ng pagtataksil. Wala na ang masiglang tugtugin ng piano, wala na ang amoy ng mamahaling insenso na nagmumula sa mga silid. Ang tanging naririnig sa loob ng malawak na sala ay ang marahas na kalansing ng mga bakal na itinatambak sa labas. Ang mga kagamitang hinihila ng mga tauhan ng bangko upang mabayaran ang mga utang na iniwan ng mga Salvador. Ang bawat hakbang ni Trina sa makintab na sahig ay tila isang pagbawi sa bawat sentimetro ng lupang ninakaw sa kanyang dangal. Sa isang sulok, nakita niya si Clarice na abala sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit sa loob ng mga itim na plastic bag. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay puno ng bakas, ng tuyong luha, at ang dating kislap ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na takot. Ang bango ng lavender na dati ay kanyang ipinagmamalaki ay tila naging isang masangsang na amoy ng desperasyon. Trina, please, huwag mo kaming palayasin. I have nowhere else to go. Isipin mo naman ang baby ko. He's innocent. Pagsusumamo ni Clarice habang pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Trina. Tiningnan siya ni Trina nang may malamig na pagtanggap. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumukot sa leeg ni Clarice, hindi upang saktan ito, kundi upang bawiin ang gintong laket na matagal nang ninakaw sa kanya. Ang lamig ng ginto sa kanyang mga daliri ay tila isang kuryenteng nagpadaloy ng alaala ng kanyang ina. Ang tunay na init, ang tunay na pag-ibig na hindi kailanman matatagpuan sa bahay na ito. Ang inosente ay ang anak ko na pinatay niyo, Clarice. Ang inosente ay ang babaeng naniwala sa inyo sa loob ng 5 taon. Wika ni Trina. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi kasing tatag ng isang pader. Your baby deserves a better mother, not a mansion built on lies. Get out. Ngayon din. Sa kabilang dako,
Sa loob ng isang madilim at malamig na selda sa krame, si Doña Milagros ay nakaupo sa isang matigas na sementadong upuan. Ang amoy ng chlorine at lumang semento ay tila isang nakakasakal na kamay na humahawak sa kanyang lalamunan. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang sutlang damit. Ang tanging natitira sa kanya ay ang isang orange na uniforme na tila isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng baso ng kristal, ay nanginginig na ngayon habang hawak ang isang plastik na baso ng tubig. Dangal. Ang dangal ng mga Salvador. Bulong ng matanda sa sarili, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang hunina lamang na nilalamon ng katahimikan ng bilangguan. Ang kahihiyang nararamdaman niya sa harap ng buong bansa, ang mga balita sa telebisyon na nagpapakita ng kanyang pagkakapuso ay ang pinakamatinding parusa na higit pa sa anumang rehas. Samantala, sa loob ng kanyang dating opisina, natagpuan ni Trina si Sebastian. Nakaupo ang lalaki sa sahig, sa gitna ng mga nagkalat na papeles at mga basag na frame ng kanilang mga litrato. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay bumabalot sa kanya, isang amoy ng isang taong tuluyan ng sumuko sa agos ng buhay. "Trina, is it true?" tanong ni Sebastian. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Ang tatay mo, si Mama ba talaga ang may gawa?" Tumayo si Trina sa tapat ng bintana. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Ang langit ay kulay kahel at lila, tila isang huling paalam sa isang madilim na kabanata. "The investigation is almost done, Sebastian. Ang preno ng sasakyan ng tatay ko ay sinadyang sirain para makuha niyo ang kontrol sa lupang ito. 10 taon niyong itinago ang dugo sa inyong mga kamay habang pinapakain niyo ako ng mga kasinungalingan." Sagot ni Trina, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo. Lumapit si Sebastian at pilit na hinawakan ang kamay ni Trina. "I'm sorry, Trina. I'll make it up to you. I'll do anything. Just don't leave me like this." Dahan-dahang binawi ni Trina ang kanyang kamay. Ang hapdi ng kanyang mga sugat ay tila naglaho na, pinalitan ng isang matinding pamanhid na hindi na kayang tibagin ng anumang pagsusumamo. "Ang sorry ay para sa mga maliliit na pagkakamali, Sebastian. Ang ginawa niyo ay isang krimen laban sa buhay. I already filed for an absolute divorce in the US and annulment here. Hindi na tayo pamilya, hindi na kita asawa. You are just a man who stood by while I was being destroyed." Wika ni Trina bago siya tuluyang tumalikod. Nang lumabas si Trina ng mansyon, bitbit ang kanyang maliit na maleta at ang locket ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang banayad na hangin na humahaplos sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya palayo sa gate ng mga Salvador ay tila isang pagtanggal ng mga tanikala na matagal nang nakagapos sa kanyang kaluluwa. Lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang mansyon ay madilim na. Ang mga ilaw ay tuluyan ng namatay. Sa gitna ng kadiliman, nakita ni Trina ang kanyang sarili. Hindi na ang sugatang asawa, kundi ang isang babaeng malaya, matapang, at handang simulan ang isang buhay na siya mismo ang may hawak ng panulat. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na tagumpay ay ang mahanap muli ang sarili sa gitna ng mga abo. Ang bango ng sariwang kape at ang maalat na simoy ng hangin mula sa Manila Bay ay tila isang banayad na haplos sa pisngi ni Trina ng umagang iyon. Wala na ang amoy ng gamot, wala na ang masangsang na amoy ng lansa ng ospital, at higit sa lahat, wala na ang mabigat na halimuyak ng lavender na dati ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Sa kanyang bagong opisina, na matatagpuan sa isang mataas na gusaling abot tanaw, ang paghalik ng dagat sa langit. Ang sikat ng araw ay malayang nanunuot sa malalaking bintanang salamin. Tila ba binabasbasan ang bawat sulok ng kanyang bagong simula. Dahan-dahang hinaplos ni Trina ang ibabaw ng kanyang lamesang gawa sa murang kahoy.
payak ngunit matatag. Sa ibabaw nito ay nakalagay ang isang plakang tanso na may nakaukit na pangalan, Attorney Trinidad Abad. Wala na ang apelyidong Salvador, isang pagtatanggal ng maskara na nagbigay sa kanya ng tunay na kalayaan. Ang bawat piraso ng papel sa kanyang harap ay hindi na mga utang ng ibang tao, kundi mga kaso ng mga kababaihang tulad niya, mga biktima ng pang-aabuso, panlilinlang, at kawalan ng boses. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang babae. Ang mga mata ay namumula sa pag-iyak at ang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng dinadalang problema. Ang amoy ng murang sabon at pagod ay bakas sa kanyang simpleng kasuotan. Attorney, please help me. Sabi ng asawa ko, wala raw akong karapatan sa bahay namin dahil wala akong trabaho. He threatened to take my children away. Bulong ng babae, ang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Trina sa babae at sa isang sandali, nakita niya ang kanyang sariling anino sa mga mata nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang magsisilbing kalasag. Maupo kami si Santos. Drink some water first, wika ni Trina. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng katiyakan habang iniabot ang isang basong tubig na ang lamig ay tila nagpapahinahon sa kaba ng kliyente. Don't believe him. Your value as a woman is not measured by the money you bring, but by the dignity you hold. We will fight for your rights. Walang sino mang lalaki ang may karapatang ituring kang kasangkapan lang. Sa labas ng kanyang opisina, ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Ngunit para kay Trina, ang bawat segundo ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Ang kumpanyang Salvador ay sumailalim na sa rehabilitasyon sa ilalim ng kanyang pamumuno bilang pangunahing kreditor. Inalis niya ang lahat ng bakas ng korupsyon at ibinalik ang dangal sa bawat manggagawa. Si Sebastian, balita niya ay nagtatrabaho na ito bilang isang ordinaryong empleyado sa isang maliit na kumpanya. Dahan-dahang binubuo ang sarili mula sa pagkawasak. Si Clarice naman ay tuluyan ng iniwan ng mga Velasco nang malaman ang katotohanan na iwang mag-isa sa gitna ng kahihiyang siya rin ang naghasik. Hinatulan na ng batas si Doña Milagros. Sa loob ng malamig na rehas, ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan. Wala ng mga aliping susunod sa kanyang bawat kumpas. Wala ng mga anak na kanyang manipulahin. Ang kanyang kaharian ay naging isang maliit na selda. At ang kanyang korona ay naging isang numero na lamang. Nang matapos ang araw, tumayo si Trina sa balkonahe ng kanyang opisina. Pinanood niya ang unti-unting paglubog ng araw. Ang langit ay nagkulay ginto at rosas. Ang mga paborito niyang kulay na dati ay ipinagkakait sa kanya. Ang lakit ng kanyang ina sa kanyang leeg ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang mahinang vibration sa kanyang bulsa. Isang text mula kay Attorney Teddy. The restructuring is done, Trina. The company is finally clean. You did it. Isang matamis at payapang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Trina. Ang paghihiganti ay hindi pala ang pagpapakita ng galit, kundi ang pagpapakita na kaya mong mabuhay ng mas matatag at mas masaya sa kabila ng lahat. Isang taon ang mabilis na lumipas. Sa isang maliit at tahimik na hardin sa labas ng lungsod, nakatayo ang isang gusaling tila isang tahanan kaysa sa isang opisina. Ang amoy ng sampagita at bagong tabas na damo ay humahalimuyak sa hangin. Ito ang Abad Healing Center, isang lugar para sa mga kababaihang nais bumangon mula sa abo ng kanilang nakaraan. Habang naglalakad si Trina, sa gitna ng mga namumukadkad na rosas, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa tapat ng gate. Si Sebastian, mukha itong mas matanda, mas payat, at ang dating kintab ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim na pagpapakumbaba. Trina, bulong ni Sebastian. Ang kanyang tinig ay tila isang hangin
na naghahanap ng mapaglalagyan. Hindi lumapit si Trina. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanyang hardin. Ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan na hindi na kailanman matatawid. I just wanted to say, thank you para sa pagpapatawad mo sa kumpanya at para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makapagsimula uli. Wika ni Sebastian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. I was a fool, Trina. I lost the only person who truly cared for me. Tumingin si Trina sa kanya. Wala nang pait, wala nang gigil. Tanging ang isang malalim na kapayapaan ang nananahan sa kanyang puso. Sebastian, I didn't forgive you to give you back your place in my life. I forgave you to give myself back my peace. Sagot ni Trina. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng isang babaeng ganap ng malaya. Hindi ka na utang na loob sa akin at hindi na rin kita kailangan. Be a better man, hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Tumalikod si Trina at pumasok sa loob ng kanyang gusali, kung saan naghihintay ang mga taong nangangailangan ng kanyang lakas. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa sahig ay tila isang awit ng tagumpay. Ang halaga ng isang babae ay hindi matatagpuan sa sinapupunan, hindi sa kusina at hindi sa anino ng kanyang asawa. Ang tunay na halaga ay matatagpuan sa lakas ng kanyang loob na tumayo, lumaban, at mahanap ang kanyang sariling liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Si Trina Abad ay hindi na lamang isang biktima. Siya na ang arkitekto ng kanyang sariling kapalaran. At sa ilalim ng bagong sikat ng araw, ang kanyang kwento ay hindi na tungkol sa sakit, kundi tungkol sa walang hanggang pag-asa.